I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga beswang. Hello sa mga Marcos loyalists and supporters. Ayan, kumusta po kayo? And of course sa mga OFW all over the world. Nako, mga kababayan, mukha yatang marami na ang nagmamahal kay Pangulong Marcos Jr. Baka makuha niya ang majority ng 110 million Filipinos. Wow. Okay, alam po natin kung paano siniraan ito ng mga guys yung camp ni Digong. Lalo yung mga maisugrali, talaga grabe. Walang humpay na paninira. Lalo ni si Attorney Porque. Ay, kung bumanat kay Pangulong Marcos, personal na, pinipersonal na. Pati yung physical appearance ni Pangulong Marcos Jr. Binabanggit nila, grabe, yung pambabastos nila sa Pangulo. Antindi. Grabe, walang mga respeto mga kababayan. Pero si Pangulong Marcos Jr., tingnan nyo, nakangiti lang. Bakit? Hindi niya, wala siyang paki. Manira lang kayo ng manira. Basta sabi niya, trabaho lang, walang personalan. Siyempre, Pangulo siya ng bansa. Ganun talaga ang mga tao pag professional. Very classy. Ang kanyang pag-uugali. Siyempre, very well-mannered. Lagi kong sinasabi. Ganun yan. As long as hindi totoo, huwag mo na patulan. Trabaho ka lang. Maganda yan. Dahil dito mga kababayan, agay. Ito po yung bagong survey ng Okta Research. 2 days ago, nahuli yung video ko. Okay lang. Ang sinabi po dito guys, basahin po natin. Nakita nyo guys, ang nakikita ko, agoy. Tingnan, tumaas sa 36% ang bilang ng mga Pilipino sumusuporta sa administrasyon ni Ferdinand Marcos Jr. mula sa dating 31%. Ay, tataas pa yan. Batay ito sa sinagawang second quarter tugon ng masa, survey ng Okta Research. Ayan, mga kababayan. Okay, ang nakalagay dyan, Table 1, Political Preference of Adult Filipinos from June 26 to July 1, 2024. Philippines, agay! Tingnan natin dito sa table of content. Nox naman. Table of content talaga. Ayan nakita nyo? Ayan. Lapit natin para mas maliit masyado ang anong sabi guys? Ayan I support the Marcos Jr. administration. Si pro Marcos ito ayan 36%. Edi ang laki ang laki. Tumaas na ng tumaas ang sumusuporta sa Pangulong Marcos Jr. Siyempre, ikaw ba naman 31 million Hindi naman binoto ng mga DDS yan si Pangulong Marcos Jr. Ganun din noong 2016 nung nanalo si dating Pangulong Digong. Hindi siya binoto ng mga DDS actually. Sa NCR 43, siyempre Baluarte sa NCR yan And BL, ayan, 42%. Malaki. Ito pa, Visayas, 32. C, mga biswa. Mindanao, 25%. Ay, di kayo naloka. Hindi lahat ng Mindanao, pro Duterte, Sabi po dito, yan, socio-economic class. Mga klaseng tao ito. 40% sa ABC, yung mga talagang, social na mga tao. Pang Makati ang dating, mga socialista. 40%. Okay. Ito naman mga middle class siguro. Ito letter D, 37. Ito naman ng E. No class. Di joke lang guys ito 45%. Dito yun sa mga malalayong lugar of course Ayan. Mataas mga besong Ito naman tayo dito kay dating Pangulong Digong. I support the Duterte and their political alliance and pro Duterte ilan? Agay 16% lang mga bes pakunti ng pakunti. Bakit bumagsak ito? Sa NCR 7 agay, nako mababa talaga ito. Kahit sabihin mo mga kababayan dito sa Mindanao mataas si Duterte
50%. Yung kay Pangulong Marcos Jr., 25 lang, kalahati. Okay lang yan. Dito naman sa BL, 5% lang. Kay Digong yan, ha. Sa Visayas naman, ayan, 11%, ha. Tayo day. Medyo babagsak ng babagsak ito sa Visayas, ha. O, sa Mindanao, 50%, ha. Medyo tumaas si Digong doon. Ang mga Duterte. Kahit mataas ka sa Mindanao, ha, tatakbo ka ng eleksyon, ano, kahit mataas ka sa Mindanao, kung wala kang votes dito sa NCR, dito sa BL at sa Visayas, laglag ka ba din? Useless lang, mga kababayan. Mas maganda kung mataas ka sa Mindanao, mataas ka sa Visaya, at dito sa BL na ito, at saka NCR, walang problema, may pag-asa ka, uupo sa Malacanang. Pero kung bagsak ka dito sa tatlo na ito, paktay ka day, wala ka. At least si Pangulong Marcos Jr. matataas sa Mindanao, kalahati. Dito kay sa Pro Duterte. No, ito naman sa pangalawa. I support the opposition. Ayan, sabi dito. I support the opposition 5%, NCR 5%, BL 3%. Ano yan, Visaya 16%, and of course Mindanao wala. I support the opposition. Sino ba yung mga opposition ngayon, mga bes? Alam nyo naman siguro, di ba? Kulay dilaw ba yan? Laglag, bes. Ito. ABC. 2% lang. Middle class, 5%. Ito sa, sa E. 8%. Medyo tagilid tayo, mga beswa. Sa mga I support the opposition, ha? Ito naman isa, I neither support the Marcos Jr. administration. Wow, laki. 31% mga besa. 33% NCR, 34. BL, ayan, percent. Ayan, Visayas 41%. Aba, chow. Mindanao, agay. See? 17%. Ayan, 44% sa socio-economic class, mga klase na tao, agay, sosyalin, 44%, and middle class, 30%, and low class, ayan, 27%. Ay, nako, mga beswa, ito na naman. Duterte nor the opposition, agay, don't know, refuse. 11% lang, NCR 13, yung BL 16, Visayas 1, di pa ginawang 0. Mindanao 8 lang. Ayan. Klase sa very class na tao 11, middle class 12, sa low class ayan sa 7%. Nako, wala na. Walang natitira. Pag tuloy-tuloy ang ginawa ni Digong sa paninira kay Pangulong Marcos Jr., nga pag itunuloy nila, pati mga maisugrali, yung mga alipores niya, lalo na nagkukomment sila sa social media na ang papangit ng mga komento nila, physical na, feeling perfect ang mga itsura, no? Feeling mga gwapo. Wag kayong ganyan, mahilig kayo mamintas. Tingnan nyo muna yung sarili nyo bago kayo mamintas sa ibang tao. Di ba? Ayan. Tapos lalo na ngayon, bumabanat si Sara Duterte sa Marcos administration. Ay, sus! Kayo lang ang gumagawa ng ikababagsak nyo, Yung mga sinabi ni Sara Duterte, mga comment niya sa social media, patama yun sa pamilya niya. Patama yun sa Duterte administration. Hindi mo alam kung saan niya hinuhugot yung mga pinagsasabi niya. Kaya, ayan, ang nangyayari. Bagsak, mga kababayan. Dahil bumagsak, ang kanilang ratings ayon sa survey ng Okta, ito, panoorin nyo ito, okay? Nakita nyo guys, yung nakikita ko, ito yung sinasabi ko. Ano ito? Basahin ko lang, sabi ng PH Daily. Tingnan, nilagdaan ngayong Lunes, August 5, 2024, ng mga opisyal ng One Cebu Island sa panunguna ni Gobernador Cebu Gwendolyn Garcia ang manifesto of support for Bagong Pilipinas, kung saan ipinahayag nila ang kanilang matatag na suporta para sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Diyan pa lang, wala na. Bagsak na kayo. See?
Kailan lang yan, oh. Ilang araw lang nang nakaraan. Ayan ang, ilan ng pumirma yan. Siyempre, mga gobernador yan, oh. Tingnan nga natin, mga kababayan. Oh, ito, Manifesto of Support for Bagong Pilipinas. Ayan. We, the official of the One Cebu Islands, express our unwavering support for the administration of President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. in the Bagong Pilipinas. Principled, accountable, and dependable government supported by unified, institution of society. Wow. Di kayo naloka. The new era of good governance demand unity to build a progressive nation, strengthening our economy and secure a better future for Filipinos. You see, wala na, bagsak na kayo talaga dyan. Ano ang sinasabi Sabi pa dito, tuloy, we therefore affix our signatures as a proof of our solidarity, affirming that we remain one and united Cebu in our support our islands province, which delivered the highest number of votes to President Marcos in the May 2022 election, stands resolute in this commitment signed this 5th of August 2024 in Cebu, Philippines. Yan ang sinasabi nga natin, Ilang yan, napakadaming signature yan, guys, ha? Ay, nako, ewan ko sa inyo. Yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 province yan. 15 na lugar. Ilan yan? Hindi kayo naloka? Yan nga ang sinasabi natin. Dito pa lang bagsak na ang bagsak na si Digong dito ilan na lang suportan niya diyan. Tandaan natin, ang Cebu, isa sa pinakamalaking nagbo-vote yan every election. Landslide si Pangulong Marcos diyan sa Cebu. Tingnan nyo, kasi itong mga opisyal ng Cebu, nakikita nila kasi ang magandang pamumuno ni Pangulong Marcos Jr. Alam nyo, mga kababayan, mas lalo nilang susuportahan si Pangulong Marcos Jr. lalo't hindi ito palaaway. Hindi talaga palaaway yan hindi marunong mag-respect, kundi trabaho. Walang personalan. Ika nga. Yan. Pinangunahan ni Gobernador Gwen Garcia, mama ni Secretary ng Tourism, ni Madam Prasco. Tingnan nyo ngayon. Lalong babagsak ito si Digong sa kagagawa niya Kung marunong sana siya makisama sa Marcos administration at tumulong sana, magbigay ng advice, di mas maganda sana ang magiging relasyon nila ni Sara at saka ni Pangulong Marcos Jr. Kaso hindi di ba? Siya ang namumuno. Tingnan nyo sa paninira. Pa lang tumatakbo sa pagka-presidente pa si Pangulong Marcos Jr., sinisiraan niya na. Tapos ngayon, tatanungin mo, sasabihin niya, ay hindi, iba-iba na naman ang pinagsasabi. Sabi niya, bangag ang Pangulo. Nung tinanong siya sa media, anong sagot niya? Ay hindi, patayon ako ni Marcos. Wala naman akong sinabing ganyan. Biro nyo. Sa lamig, sala sa init. Yung mga pinagsasabi niya, paiba-iba. Salawahan ng utak Tingnan nyo. Ayan lang So, para sa akin, mga kababayan, sana, buong Pilipino, sambayan ng Pilipino, magtulungan na lang, wala nang away-away. Wag kayong atat sa posisyon. Darating din na kayo dyan. Alam nyo kung magtulungan lang, tulungan si Pangulong Marcos Jr., ay gaganda ang bansa na ito. Di ba? Iwasan na yung hunger and power. Atat na atat kayo. Iwasan yung ganyan, makakarating din naman kayo doon. Malay nyo, suportahan pa kayo ng mamayang Pilipino. Kaso hindi Nang aaway to si dating Pangulong Digong inaaway si Pangulong Marcos Jr. Kung nagrarally sila ng yung maisog rally kung saan-saan, iba't ibang bansa pa, yayamanin. Abroad pa kunam. Di
Tingnan yung rally nila, puro mura. Minumura nila si Pangulong Marcos Jr. Paano hindi ka babagsak sa rating sa survey yan? Sila din ang gumagawa nilang ikababagsak ng survey ng ratings nila eh. O yan, lalo na yun si Sara Duterte, nag-umpisa ng bumanat. Sige, tuloy mo lang yan. Titingnan natin kung tataas pa yung ano mo, ratings mo. Oh. So yun guys, ang pinaka-latest updates video ko. See you again on my next upload video. Bye bye bye. And babush, God bless Philippines.